Ang kwentong ito ay inihahandog ng Heart Romances. Follow us on our Facebook page at Heart Romances and Wattpad at Heart Romances. Please huwag kalimutang mag-subscribe kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aming YouTube channel. At huwag rin pong kalimutan i-click ang like and share at ang notification bell button para hindi updated po kayo sa aming mga bagong video. Thank you! Luther's ex-wife. Peter Ross Lee Luther. The Luther's Empire Book 7. Written by Isa G. Chapter 9. In My Place. Padaskol na hinubad ni Peter Ross ang damit nang makapasok sa condo unit nito. At saka iyon ibinato sa pinakamalapit na sofa. Pabagsak din itong iniipo ang sarili roon at sinandig ang batok sa headrest ng kinauupuan. Pakiramdam niya ay nakipagbundo siya sa 10 demonyo matapos ang dinner sa bahay ng mga magulang. Alam niyang kabastusan ang ginawa niyang pag-alis. Pero ang makita ang mga mata ni Patricia at marinig ang pagkadisgusto nito sa binabalak ng mga magulang nila, iyon ang hindi niya matagalan. Mariin niyang ipinikit ang mga mata habang nasa ganoong posisyon at inalala ang mga nangyari sa dinner at sa naganap 13 years ago. Staring those brown almond eyes of Patricia is like staring at the blazing fire of the hell. Walang pinagbago. Tila ba hindi nabura ng panahon ang galit nito? Ngunit hindi niya ito masisisi. You shouldn't date her, Peter Ross. Naroon ang pagbabanta sa boses ni Rhea nang paunlakan niya ang kagustuhan nitong makausap siya. Tiningnan niya ito ng walang kabuhay-buhay bago niya ibinaba ang mga mata sa larawang ikinalat nito sa lamesang nakapagitan sa kanila. Nagtiim ang bagang niya nang makita ang mga iyon. Hindi niya malaman ang tamang desisyon, kung ipagpapatuloy niya ang sariling kagustuhan at makita ng kababata ang mga litratong iyon. Batid niyang magugulo niyon ang buhay nito. Ngunit kung magpapadala siya sa nais ni Rhea, alam niyang magiging sukdulan ang galit ni Patricia sa kanya. Sa bandang huli, mas ninais niyang isakripisyo ang anumang mayroon sila ng kababata. He dated Rhea and he abandoned Patricia. Nasaksihan niya kung paanong nawala ang kislap sa mga mata ng kababata habang nakatingin ito sa kanya, sa kanila ni Rhea. Ang mga ngiti nitong naglaho at napalitan ng kalamigan. Nanuot iyon sa kanyang kaluluwa. Ramdam niya ang mga panitig nito. Habang inaabala niya ang sarili sa pakikipag-usap sa ilang mga kakilala, para na rin mapigilan niya ang kagustuhang lapitan nito at aluin ang galit na nararamdaman nito. At nang ibulong sa kanya ng kausap ang pagkatulala sa kanya ng kababata, lakas loob niya itong tiningnan sa pag-aakalang iiwas ito. Pero nagkamali siya. Sa halip, nilabanan nito ang mga titik niya. At habang tumatagal sa pagkakatama ang mga mata nila, unti-unting nag-aalab sa galit ang mga matang nakatitig sa kanya. At ang mga oras ding iyon, batid na niyang wala na. Tuluyan ng pinutol ni Patricia ang anumang ugnayang mayroon sila.
Dumilat ang mga mata ni Peter Ross at bumalik sa kasalukuyang pag-iisip dahil sa ingay na nagmumula sa kanyang cellphone. Isinuksok niya ang kanang kamay sa bulsa na suot na jeans kung nasaan ang tawagan, at nangunot ang noo nang mabasa ang pangalan ng tumatawag. Dust? Tukoy niya na nasa kabilang linya. What's up, lover boy? Hindi man niya ito nakikita, batid niya ang pagkakangisi nito. Napatawag ka. Dinig niya ang palatak na nasa kaibigan bago ito nagsalita. You just came from a family dinner, or was that a pamamanhikan? Nangunot ang noo niya sa pagtataka kung bakit alam nito ang nangyayari sa gabing iyon. Not unless... Napapikit siya ng mariin nang maalala si Patricia at ang nag-aalab nitong mga mata. Kasama mo siya? Tanong niya. Hindi pa man nakukuha ang kasagutan ay tumayo na siya at tinungo ang sariling silid. She's really a mess. Bakas ang pagkadismaya sa tinig nito. Nasaan kayo? Bakit hindi mo na lang kaya sabihin sa kanya ang totoo? Sa tingin ko, magaan niyang tatanggapin ang pagpapakasal sa iyo kung malalaman niya ang katotohanan sa pagtalikod mo sa kanya. Sa halip ay tugon nito. That was 13 years ago, Dustin. Bringing it up won't change anything. Kinuha niya ang susi sa coffee table nang makabalik siya ng sala matapos makapagpalit ng damit. But she already knew about it. Iyong sa'yo na lang ang kailangan niyang malaman. Napapikit siya ng mariin habang lula ng elevator pababa sa basement parking ng Luther's Empire Condotel. Ewan, hindi niya alam. After what happened way back on the JS prom, alam na niyang maglilikha iyon ng lamat sa samahan nila ni Patricia. Samahang unti-unti pa lang sanang binubuong muli. Ang ginawa niya ritong pagtalikod. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya habang hinihintay na huminto ang lift ng sasakyan. Patricia Lenore graduated with the highest honor, habang siya ay tuluyang nawala sa ranggo ng mga nangungunang estudyante. That was fine with him. Hindi naman iyon big deal sa kanya, and he's happy that she got what she deserved. Agad ding tumulak ang kamag-anak ng kababata patungong Canada. 1 linggo matapos ang graduation nila. At doon na sumabog ang tungkol sa mga larawang ipinakita sa kanya noon ni Rhea. She was broken-hearted way back, Peter. At alam kong ikaw ang dahilan. And after that, she's miserable when the bomb exploded. Hanga rin ako rito. Hindi ko alam kung paano niyang napagsabay ang pag-aaral at ang pagre-rebelde. Anito at pagak na tumawa. Muli siyang nagpakawala ng malalim na buntong hininga habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Gusto na rin niyang murahin ang kausap dahil sa hindi nito pagsakot sa nag-iisa niyang tanong dito. Your location? May diin na pag-uulit niya sa tanong. Provident. Buong akala niya ay tapos na ang pag-uusap nila. Akma na sana niyang puputulin ang linya nang muli itong magsalita. Bakit hindi ka na nga lang pala humingi ng tulong sa kapatid mo? Peter, isa ka ng Luther. May karapatan ka sa yaman ng totoo mong pamilya. Makatutulong iyon para maibangong muli ang ospital nyo.
Nag-igting ang panga niya sa suhestyong iyon ng kaibigan. Hindi na rin maipinta ang mukha ng binatang doktor habang minamaniobra ang manibela. Pangalan lang nilang tinanggap ko, hindi ang kayamanang mayroon sila. May iba pang paraan para maisalba ang ospital. Sa tingin mo may magkaka-interes bang mag-invest kung papalubog na ang St. Peter Hospital? Peter Ross, dalawa lang ang option mo. Ang humingi ng tulong financially sa mga looter o ang maikasal kayo ni Patricia. At parehong hindi ka sang-ayon sa dalawang yon. Hindi niya alam na ganoon kalawak na ang nalalaman ng kaibigan. Dustin is his buddy. Kaya hindi nakapagtataka ang alam nito ang tungkol sa pagiging looter niya. And Dustin is more than close to Patricia, kaya marahil ay naikwento na ng kababata ang fixed marriage na ginawa sa kanila. May kalayuan ang lokasyon ng Provident Bar sa kanyang kondo. Kaya naman inaasahan na niya kung anong Patricia ang daratnan niya roon. Gusto tuloy niyang sapakin ng kaibigang si Dustin oras na marating niya ang bar. Isang oras ang ginugol niya sa traffic bago siya narating ng kinaroroonan ng dalawa. Agad siyang naghanap ng parking space at halos patakbo na ang ginawa niya makapasok lang ng mabilis at nang maialis na niya ang kababata roon. Tila nauubusan ng pasensya. Sinuyod ng kanyang mga mata ang madilim, mausok at maingay na bar upang hagilapin sa Patricia. At gayon na lang ang pagtagis ng kanyang panga nang hindi ito makita. Hinanap niya ang kinaroroonan ni Dustin. Baka sakaling naroon lang ito at tahimik na nagwawalwal. Kaagad siyang kinawayan ng kaibigan nang mamataan siya nito. Ngunit mag-isa lamang ito sa couch kung nasaan ito. "Where is she?" Pasigaw niyang tanong dahil na rin sa ingay ng paligid. Nakangising ipinaling ni Dustin ang atensyon sa dance floor. "Damn it!" Mura niya nang sundan ng tingin ng kaibigan. There was Patricia, grinding her sexy hips as her hands are on the air. Nakikisabay ang galaw ng maganda nitong katawan sa maharot na tugtugin. Kinalma niya ang sarili bago pa niya maisipang kaladkarin ang babae paalis sa lugar na iyon. Kuyom ang mga kamao, unti-unti siyang lumapit dito. Pasalamat na lamang siya at walang lalaking nangangahas na makisayaw rito. Dahil kapag nagkataon, natigil ang dalaga nang hagilapin ni Peter Ross ang isang kamay nito at ibaba iyon bago ito marahang hinila paalis sa crowd. "Ano ba?" Tili ni Patricia na kagat na naputol na mapagsino ang taong humila rito. Marahas nitong ginagaw ang kamay mula sa lalaki. Dahilan upang muntik na itong mawala ng panimbang dahil sa kalasingan. "Oh, Dr. Lee, partying too?" Mabilis na napalis ang pagbigla nito at napalitan iyon ng pagiging sarkastiko. Humalikip-kip ito at ipinaling patagilid ang ulo na tila ba nangaasar. "I will send you home." Nagtitimping tugon ni Peter. "I'm with my boyfriend." Puno ng confident na wika ng dalaga. Si Peter Ross naman ang napahalukip-kip at tila nananansya nitong tinitigan ng kababata. "Then where is he?" "There!" Itinuro nito ang direksyon kung nasaan ang sofa na kinauupuan ni Dustin. Tinaasan niya ito ng kilay at pilit na ikinubli ang pagngisi.
If I were your boyfriend, I won't allow you to mingle on that stage. Well, you're not my boyfriend. Peter Ross! Tili ni Patricia nang walang ano-ano'y binuhat siya nito na parang sako at walang hirap na ikinarga sa balikat nito. Hinampas nito ng hinampas ang likod ng lalaki, ngunit para namang hindi iyon alintana ng binata. Napapapikit na lamang ito upang hindi mapansin ang matambok na puwetan ng kababata. Does Jessica knows that her best friend is your mistress? Bungad ng binata matapos ibaba ang dalaga sa gitna ng mga upuan. Kung nasaan ang boyfriend ko noon ito. Fuck you, Ross. Huwag mo kong gawa ng issue. Malumanay na tugon ni Dustin. Hindi ako may sabi. Anya at sinulyapan si Patricia na masama ang tingin sa kanya. Are you denying... Hindi siya magawang samahan ni Jessica dahil pinagbawalan ko na siyang magpupunta sa gantong lugar. She's pregnant to our second child and the ambience here is not good for her condition. Kaya pinapunta niya ako rito para bantayan ang best friend niya. Oh, Jess is pregnant? Kita ang gulat sa mga mata ni Patricia. Ngunit kaagad din iyon tumalim nang madako ang paningin kay Peter Ross na diretsong nakatitig sa kanya. Are you settled for being a mistress? Seryosong tanong ng binata. Naningkit ang mga mata ng dalaga sa tanong na iyon ni Peter. Ngunit sa halip na pansinin iyon, gumigewang-gewang ang lakad na tinungo nito ang center table at nilagyan ng alak ang basong walang laman at saka iyon mabilis na tinungga. I want to see her. I will come with you. Anya na naupo sa tabi ng kaibigan. Himala na nagagawa pa rin niya magsalita ng tuwid. Not until you are sober, Patricia. Tumayo si Dustin at bumaling kay Peter Ross. Ikaw nang bahala sa kanya. My wife is alone with our maid. Pagpapaubaya nito sa tinanguan ng huli. No! I will come with you. Muntik nang mahilo si Patricia sa biglaan nitong pagtayo. Naging maagap lang ang kababata at nahawakan kaagad siya nito sa braso at hindi na binitawan pa. Hindi pinakawalan ni Peter ang dalaga hanggang sa mawala si Dustin sa paningin nila. At nang mapagsolo sila, bullshit! Mahinang mura ni Patricia bago inagaw rito ang brasong hawak-hawak nito. Isang buntong hininga naman ang pinakawala ng binata at muling inabot ang kamay ng dalaga. Let's go. I can go home alone. Marahas nitong muling binawi ang kamay at nawawala sa balansing iniwan ito. Ngunit hindi pa man nakalalayo rito ay napatiling muli si Patricia. Put me down, Dr. Lee. Pinagbabayo na naman niya ang likod nito na parang sako na naman siyang binuhat nito. Not until you're inside my car, Dr. Salazar. Damn it! Damn you! Damn! Dustin, put me down! Gusto niyang humingi ng tulong sa mga naroon. Pero tila wala namang pakialam ang mga nakakakita at nakararinig sa kanila. Maging ang bouncer na nakasalubong nila ay pinagbuksan pa sila ng pinto ng tanguan ito ng binata. Your mouth needs a filter, ha? Ani Peter Ross nang maiangat siya nito, iupo sa front seat ng sasakyan nito at inaayos ang seatbelt ng katawan niya. This is kidnapping. Nakakahiya ka, doktor ka pa naman. How about the professional doctor inside the bar? You shouldn't be there, are you? Bahagyang nagulat si Patricia sa itinawag sa kanya ng kaharap.
Ngunit mabilis nitong pinalitan ng galit ang ekspresyon ng sariling muka. So, mayroon na palang batayan ng profesionalismo sa pagpasok sa bar? For your information, Dr. Lee, Provident is one of the high-end bar here in the Philippines. Pinutol ng hinlalaki ni Peter Ross ang mga sasabihin pa sana ng dalaga nang ilapat iyon sa mga labi nito. Malalim nitong tinitigan ng kababata at talatang iniiwasang mapatingin sa makorba nitong mga labi. It just doesn't suit you, Oreo. That place is not for you. Inalis nito ang daliri sa bibig ni Patricia at bumaba iyon sa gilid ng kinauupuan ng kababata, habang ang kaliwang kamay ay nakahawak sa balikat ng headrest ng kinauupuan nito. The sounds of his husky voice make her tremble. His eyes, that as gray as ashes, sent shiver down her spine. The effect of the alcohol on her is nothing to compare to the effect of this man on her system. And she doesn't like it. Kaya naman muli niyang inalala ang nakaraan upang tabunan ng galit ang anumang nararamdaman na matagal na niyang kinalimutan. I wanna go home, Dr. Lee. Marahang bumuntong hininga si Peter Ross nang makita ang pagbabago sa reaksyon ng dalaga. Inalis nito ang kamay na nakakulong dito at maayos na tumayo. In my place then. Bakit dun pa? We should talk. Matiim na tinitigan ni Patricia ang kaharap at nang maalala ang napagdesisyonan kanina. Yes, we will talk. To be continue.